daily life sharing. Ano po? Real life, real talk, real life talk. Talagang sa hapong ito, tayo po ay woo, mapapagpala na naman dahil napakaganda ng binigay na topic ng ating Panginoon sa hapong ito. Amen. Bago po tayo mag-umpisa, mga kapatid, no, samahan niyo po ako sa maikling panalangin na ito. Father God, maraming pong salamat sa tanghaling ito. Maraming salamat, Lord, for everybody who gave their time to listen and to share and to tag. Panginoon, we praise you and we glorify you, Lord. We invite you, Holy Spirit, Lord. Kayo po ang pumagitna sa aming usapan sa hapon na ito, Panginoon. Kayo ang talagang mag-lead, mag-giya ng usapang ito. At nais lang po namin marinig, Lord, ang iyong mga salita na totoo pong magpapala sa aming mga buhay sa hapong ito. In the mighty name of Jesus Christ, everybody say, Amen and Amen and Amen and Amen. Sa hapong ito, ang ating pong mga senior pastors, Pastor Dong and Pastor May, patuloy po silang nasa misyon, ano po, sa Australia. Ano po, hindi ko lamang po alam kung sila ay nakarating na po ng Sydney from Melbourne, Australia. Amen? At napaka-excited, no? Yung excited po kami na marinig pa yung mga patotoo galing diyan, no? Sa lugar ng Australia dahil patuloy po talagang ginagamit ang ating mga pastors, no po. Ang nakakatuwa dito, no, marinig niyo po itong lahat. Nakakatuwa po dito, alam niyo po, ang Panginoon ay tapat at ang Panginoon sa magkakapatid sa pananampalataya, hindi niya talaga papairalin at hindi niya papapasukin ang mga inggitan. No po? Bagkos, pinalalakas ang pagsasamahan, pinalalakas yung relationship, no po? No? The power of togetherness, no? Ah, no more tags. No, I mean, no, wala na pong mga church tags, wala na pong names, no? Yan po ay ika nga ay secular requirement na lang dahil siyempre, pag tayo magpapa-register, we need name. Pero beyond and above that name, no po, is the kingdom of God na dapat nating mas maunawaan, na dapat nating iabante sa ating pong pagkilos bilang magkakapatid at gumagalaw sa katawan, Panginoon, ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ano po? The body of Christ. Amen? So mga kapatid, sa hapong ito, ano po, ihanda po natin muli ang ating mga sarili. Let's be excited. Let's be focused. And let's be prepared, ano po, to receive the message of the Lord. Nakaupo ka dyan, kapatid, maaring ikaw po ay first-timer, maaring ikaw po ay matagal na nakakapakinig, at maaring din pong, maaring ikaw ay talagang manggagawa na po sa church, no po? At sabi ko nga po kanina, ang ating pong title ay Faith to Conquer. What is about faith? And what's about conquer? Anong kailangan? Ba't kailangan natin ng faith to conquer? Pwede naman tayong mang-conquer na galit lang ang daladala at katwiran at justice. Ba't kailangan faith ang daladala mo to conquer? Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So bago tayo mag-umpisa, sige po bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Uh, our topic for this afternoon is really a life-changing topic which I beseech you, brethren, and mga kaibigan, mga minamahal, to really invite, no po? Ma-share po natin ang segment na ito, no po? Sa ating mga kaibigan, sa ating po mga kilala, no po? So habang tayo po ay nagsishare, babasahin ko po ang ating mga nandito na po at nakikinig na po sa ating Facebook Live, no po? Si Ate Flor, no po? Ate Flor Delisa, Rojas Raquel, si Ate Kasing, nandiyan na rin po. Mercy Banikid, nandiyan na rin po. Maria Elisa Sokaw, wow, welcome po, welcome. No po. Good afternoon din po sa inyo. No po. Sino po? Siyempre, yung ating pong masipag na coordinator ng DLS, si Ria Razo, andyan na din po. Siyempre. Amen. At si Dr. May Rizobal from Calamba. Ano po? Congratulations sa sinimulan ng Kape at Pandasal at mga life groups po. Life group na nasimulan last week, no? Twice a month yata to sila.
Amen? Siyempre, sa ating all-time ready na worship leader sa ating devotion, ano po, si Ate Maricar Galvez. Ate Maricar, no, magandang tanghali po. Amen. Uy, at ang newly baptized na ating kapatid, si Kuya Larry Bautista. Kuya Larry, magandang tanghali sa iyo. No po? Praise God, no? Ma-share ko lang, no? Alam niyo po yung taong binago na talaga ng Panginoon. Lalo po pala natin nare-realize na yung ginawa natin dati ay talagang hindi po kaaya-aya. Ano? Kahapon, nung kinukwento niya sa akin, yung pagiging ah, manginginom niya. Sobrang manginginom. Hanggang sasabi niya po sa akin ay, no, Kuya Larry, pag po kayo natumba, sabi niyo kahapon, one time, sobrang lasing, natumba po kayo, tumama yung inyong ganito, natanggal ang ngipin. Grabe. No? Pero salamat sa Diyos. No po? Salamat sa Diyos. No? Ang Panginoon natin ay buhay at ang Panginoon natin ay Panginoon ng pangalawang pagkakataon. No? Bibigyan po talaga tayo. Kaya po manampalataya tayo mga kapatid. No? Abangan niyo po yung atin, no? Faith to conquer. Amen. Ating topic. Si Maria Priscilla Eugenio. Amen. No? Magandang tanghali po sa inyo. Wow, ang aking cousin. No? I'm not sure kung nasan ka ngayon, cousin. Kasi Simon po ito eh. Richie Faustino. No? I'm not sure kung nasan ka. Sabihin mo kung nasan ka. Watching from where? Las Vegas, New York, Japan. No? Para makasama ka namin dito. Amen? And then, Maria Priscilla Eugenio. Ayan. Sino pa po? Ati Kasing. Wow, sisipag naman nila. Ayan. Sino pa ba? Yun, si Pastor Ed King Sanchez Banikid from Abulog. Ano po? Ha? Cagayan. Amen, no? Nandun po sila nag-church, nag-church planting, no? Pioneering si Pastor Pat and Pastor King Banikid. Amen. Praise God. Digna B. Ramirez, Flor de Lisa Edan, Jackie Aguirre, Pagi, Elenita Tabe, Rose Morales, Kathleen Joy. Welcome po kayong lahat, no, sa ating pong programa, sa ating daily life sharing. No po, ang daily life sharing ay talagang nais pong maabot, no po, ang mga tao na alam nating nangangailangan ng salita ng Panginoon. Sabi nga sa isang programa na ating mahal na pastor, ano po, ay people need the Lord. No? Maria Cristina de Torres, Adan, hallelujah. Watching. Menchi Lucero, watching also. Uy, from Singapore. Ha? Ang aming pong longtime friend, Imelda Costales. Ha? Kamusta kay Daniel? No? Amen. Talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay niyo. Amen. Oo, good afternoon. No? Digna Ramirez, Gene. Okay? Siyempre, sa ating ever supportive at napakasipag na pastora, Pastora Tess Bacos ng The Hub of Christ Indang. Ano? Kamusta po kayo dyan? Lahat ng ating pastors, lahat po ng ating workers at mga miyembro. No po. Ha? Ito pong ating kapatid, pastora na ito ay talagang young at heart, always on the go, no? Si Pastora Tess Bacos, no? Ingatan po kayo ng Panginoon. Palakasin pa kayo, Pastora Tess. Amen. Digna Ramirez, Madel Altea, wow. Anak, stay tuned, no? Stay blessed. Carol Astor, si Nanay Carol. Kuya Rizal Santos. Uy, pagaling ka, Kuya Rizal. Pinalakas ka na ni Lord. Amen. Ha? At si Ate Razel Chua at si Kuya John Chua from Abulog. Ano po, Cagayan. Amen. At sino pa po ba? Rosalinda Ramiscal Alejandro. Amen. Sino pa po? Ha? Uy, si Pastor Michael Reyes. Pastor. Salamat sa napakayamang biyayang mensahe kahapon. Yeah? Good day to all. Good day din po, Pastor Michael and Pastora Zelda. Enjoy. No? Sila po ay from Australia na po. At sila po ay may inatenan na family affair dito po. At kahapon siya po ang ating uh,
visiting preacher. Siya po ang may-preach kahapon sa Chatting Church. Siya po si Pastor Michael De Los Reyes. Amen. Hallelujah. Aha, Rizal Santos, Pastor Ed. Amen. Judy Vergara. Yan. Magandang tanghali sa iyo, Ate Judy, and kay Kuya Carlo. Amen. Hallelujah. Ang cute-cute ng kanilang mga anak. ah, Rafaela Marquez. Uy, sorry po. Rafaela Marquez, good afternoon po and welcome. At syempre sa ating pong classmate, na ever supportive at talaga namang nakakatuwa ano po. Ah, hindi po namin nakita ang aming kaming magkakaklase for the longest time. Nakakatuwa. Pati mga anak niya nasa church na po ngayon. Ah, Nasa church na po, nasa The Hub of Christ Parañaque na, while sila mag-asawa, si Brother Richard at si Sister Jonalyn ay nasa US. Wow. Praise God. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Marvin Kison Lim. Oy, Marvin. Brad. Stay tuned. Stay blessed. Mga, nung nag-uumpasa po tayo sa training, sa business ng training, mga kapatid. Etong si Marvin Kison, estudyante po namin to sa AMA. Ngayon, mananampalataya na rin, may pamilya na rin. Honorable father na rin to, si Marvin Kison Lim. No? God bless you, bro. Amen. No? We're blessed. Blessed to your life. No? Amen. Maria Victoria Gagarin, Manga, of course, syempre. At si Pastor Ben Manga. And sama na rin natin si Ninang Rose at Ninong Ben Manga. At syempre, ang ating ever-edge energetic na si Kuya Red Manga, na lahat po itong buong pamilyang to ay nasa Iligan na po, the hub of Christ Iligan. Praise God. Amen. No? Maraming salamat po sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay na po at sa buhay ng ating mga pastor. Amen. Armando Sorquinya. Oh, inanak. Amen, no? Nasaan ba kayo ngayon? Pakisabi nyo nga po kung saan kayo nanonood. Kayo ba nasa Isabela, no? Inaanak, no? Amen. Okay. So mga kapatid, salamat po sa patuloy na inyong pagtingin at support dito po sa ating daily life sharing. At kung nais nyo po na marami pa ang mabless, marami pa pong makarinig ng teaching na ito. No? Basically naman talaga ang teaching natin ay it's about real life, real talk. No? Yung mga buhay na binago ng Panginoon at kung papaano ipinapaliwanag ng salita ng Panginoon ang buhay ng mga binagong ito. Amen? Praise God. So, samahan niyo po ako sa ating pong topic sa afternoon na to, sa hapon na ito. Pa-share screen lang po muna. Amen? Ang ating pong topic ay, hallelujah. Sabi ko nga po kanina, faith to conquer. Ano bang ibig sabihin ng faith to conquer? No? Bakit ba kailangan ng faith ng tao? No? Sabihin nyo nga po ang inyo pong mga saloobin. Ano ba, pag sinabi ba nating faith, ang ibig sabihin ng faith? Ano po? Sige po. The comment box is open to everyone. Ano po? I-declare nyo po dyan yung faith nyo. Ano po? I-declare nyo po dyan yung faith. Kailan nyo naranasan yan? Paano nyo po naunawaan? Kailan nyo po na-experience yung sinasabi nating faith? Amen? Hallelujah. Praise God. Alam nyo po, kung meron tayong modelo, no? Let's not, wag tayong lumayo. Ano po? Kung meron tayong modelo, no? If we have model for the subject of faith, wala na pang iba. Wala na pang iba, no? Kundi ating Panginoong Hesus. Amen? No po? Kasi alam niyo po, to be faithful is hindi mo kayang gampanan na maging faithful kung hindi ka obedient. No? And yung obedience has a price. Sabi sa Hebrew 5:8 na po. Sabi sa Hebrew 5:8 na po. Dali lang po baka ready na po yung ating para makita nyo po yung ating mga dali lang po.
Naka-disabled pa rin po yung screen share. Screen share. Oh, ayan. Amen. Okay, salamat. Salamat po. Praise God. Amen. Dali lang po ah. Sige, handa niyo po ang inyong mga ballpen at papel. Naghanda po ka ng 250 slide mga kapatid para sa hapong ito. Ha? Praise God. Amen. Praise God. Yan. Po. Yan. Faith to conquer. Alam niyo po, yung sa Biblia, ito po, tayo po yung magbabasa sa Hebrews 11, ha? Kaya ihanda niyo na po ang inyong mga Bible. Now, just to give you a background on this, no, faith to conquer. Ito po yung ano, yung pinabagsak, no, ano, ng literally ng trumpet. Pero yung mas malalim na kahulugan dahil sa pagsunod nila sa instruction kung bakit bumagsak yung pader ng Jericho. Amen? Okay? Kaya mahalaga po sa buhay, sabi nga kaninang umaga no, sa ating morning devotion, nakasama po natin ang ating mahal na pastora, Pastor May. Sabi niya, mga anak, huwag niyong kakalimutan. Po, kahit saan kayo magpunta, dalhin niyo palagi sa inyong mga puso yung pagsunod. No? Kasi ito po kasi yung sabihin nating daluyan ng faith. Hindi mo masasabi na faithful ka kung hindi ka marunong sumunod. Tama po ba, mga kapatid? No? So, faith to conquer. Ito po. Samahan niyo po ako sa Hebrews 11. Ito po. Hindi ko po babasahin yung buong Hebrews 11. I'll just pick up some ito po, of the verses and then we will talk about it. Ito po. Pag-usapan po natin. Amen? Bago ko po i-flash yung iba po nating mga naandiyan sa ating pong screen. Amen? Praise God. No po. Sabi po dito sa Hebrew 11, unahin ko na po no, para ma-define natin yung word na faith. No po. Sabi sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of things to hope for and the evidence of things not seen. Ito daw po mga bagay, mga kapatid, na pinaniniwalaan mo sa iyong puso at pinaniniwalaan mong mangyayari kahit hindi mo pa nakikita. And I want you to be aware this afternoon, mga kapatid, na itong principle na ito, this is one of the problem of the people right now. Ito ang pinakamalaking problema ng mga tao ngayon. Dahil ang mga tao ngayon, sanay po tayong maniwala kapag may ebidensya. Hindi natin kayang ibigay ang pagtitiwala natin kung walang ebidensya. And I want you to be aware also that these are standard of the world. Because the standard of the Lord is different. Ang standard ng ating Panginoon, tuturuan kanyang manampalataya, ibalik sa basic concept ng faith. Maliwanag yun. Sa basic concept ng faith, ang sabi niya dito, now faith. Hindi sinabing tomorrow faith. Hindi sinabing this evening faith. Ngayon, mga kapatid, na naririnig niyo po, this teaching about faith, faith to conquer, because this is what we need to conquer every hindrances in our lives. Whether it's spiritual, emotional, physical, we need faith. And if you want to know, tatanungin ko po kayo, no? Are you ready? And are you listening? When does faith begins? Kailan ba talaga nag-uumpisa ang faith? Natanong ko na po to before, but I want to ask you again. Kailan ba talaga nag-uumpisa ang pananampalataya? Kailan mo pwedeng ipakita ang iyong totoong pananampalataya? Pag maayos ang buhay mo? When you're earning much and your business is doing good? When your children is loving you? And when your partner, wala kayong problema ng iyong asawa? Doon mo ba mapapakita ang faith? When everything is going smooth, doon mo ba mapapakita ang faith? Faith begins when possibility ends. Diyan kasusubukan ng Panginoon. Mga kapatid, buksan niyo po ang puso niyo sa hapong ito.
Gusto niyo pong mag-accelerate sa ating buhay? You want to conquer fear? You want to conquer insecurity? You want to conquer poverty? You want to conquer hardness of your heart? You want to conquer unforgiveness of your heart? Have faith. Pag naunawaan mo ang faith, you can conquer all. Sa mata ng mundo, pwedeng hindi ka panalo. Pero okay lang. No? It's okay not to be recognized by the world. It's okay not to be popular in the Hollywood. It's okay not to be popular and sabi natin influential, no, in the politics, as long as my name is written to the book of life. Ulitin ko po. Okay lang na hindi ako sikat sa mga tao. Okay lang na hindi ako kilala sa buong mundo. Okay lang na hindi kilala ang aking pangalan sa showbiz, sa politika. As long na ang aking pangalan ay nakasulat doon sa aklat ng buhay. At ako'y nananampalataya with that. I give my faith, that the faith God gave to me is the faith that saves me from my sin. Di ba? Sabi sa Ephesians 2:8, it is by grace, through faith. It is by grace, sa biyaya ng Panginoon, through faith that you are saved, not of your works. Ha? Hindi sa iyong mga gawa, upang, alam ng Diyos upang ang tao ay hindi makapagmayabang. Dahil alam niya na pag ang ginawa niya sa salvation, paramihan ng magagawa, pabutihan ng magagawa, palakihan ng maibibigay, meaning by works, magyayabang ang tao. Now, for all of you hearing this teaching, ito po yung level ground ngayon. Ganito ka, you want to see the pureness of justice in life? Ito ngayon. Tingnan niyo po itong pureness na to. Ni-level up ng Panginoon. Hindi niya tinitingnan dito kung sinong mataas ang pinag-aralan. Hindi niya tinitingnan dito kung branded ang suot mong damit. Hindi niya tinitingnan dito kung saan kang galing lahi. Hindi niya tinitingnan dito kung saan kang galing church. Ito yung leveled field. Ito yung playing field na ni-level ng Panginoon. Na kung gusto mong lumaban, gusto mong makamtan yung ibinibigay sa kanya, sa iyo na kaligtasan, you just have to give your faith to God. Ibinigay niya na sa atin ang biyaya niya, tanggapin natin, bunga na ating pananampalataya. Na ako'y kayang linisin, kayang baguhin, kayang iligtas ng aking Panginoon. And that's it. Amen? Hallelujah. Hindi pa tayo nag-uumpisa pala. Basahin ko muna. Hebrews 11:1, mga kapatid. Okay? Basahin ko nga po yung ibang comment natin ng ating mga kasama. Na po. Okay? So, welcome po na rin si Ate Maylin Paharillo, no? Ate Maylin, stay put. May kukwento ako tungkol sa aking experience, no? Diyan sa bahay nyo before, no? And it talks about faith, no? Ewan ko kung naalala mo to, no? Naandyan kayo ni Kuya, no? Nung nangyari sa akin to. Amen? Sabi po dito ni Ate Kasing, faith comes from hearing and hearing the word of God. Amen. For me, faith, sabi ni Kuya Rizal, faith begins the moment I accept Jesus as Lord and Savior. Amen. Kasi alam nyo, tandaan nyo mga kapatid, even faith, akala lang natin tayo yung nagbigay nun, di po. Galing po yan sa Panginoon. Walang pinagkaiba yan. Wala pong pinagkaiba yan dun sa kaisipan natin na ang pera ba tayo kumikita o tinuruan lang tayo paano kumita? Ulitin ko, ang pera ba tayo talaga ang originally ang kumikita o tinuruan lang tayo paano kumita? Kasi maliwanag yan sa Deuteronomy 8:18. Kaya po, sa hapong ito, this afternoon, I want you to reposition your faith. Unless you learn how to position your faith, it's hard to conquer. Napakahirap pong talunin yung mundo, yung kalaban. Okay? Pag ikaw ay hindi tama ang pamumosisyon
sa iyong pananampalataya. Ano po? May tama po kasing paghawak. Ano po? Now, amen? No? Siguro early this segment na para maaga po yung marinig, no? One time pinapunta po ako nilang ating mga mahal na pastor. I think this is 2017. No? Sabi nila pastor sa akin, kailangan ng parang magtotalk doon sa church natin sa Cebu at that time. So nagtalk po ako doon sa Cebu at ako po in-entertain, doon po ako pinatira sa bahay po nila Sister Mylene, no po. Ah, itong family na to, itong Pajarillo family, ano po. And then, nung nandun po ako, bago po ako pumunta doon sa Cebu, meron po ako wino-workout na training memorandum of agreement for a training group, no po, sa area ng Makati. Actually, it's the government. LGU siya ng Makati. No po. Now, after ng talk ko dun sa church po natin doon, sinabihan ako ni Pastora May, yung po ay kumaalala mo, Ate Maylin, kumakain tayo ng tanghalian nito, nila husband mo. No? At biglang tumawag si Pastora, sabi ni Pastora, babalik kayo dyan ng July 26 to 27, magkakanda kayo ng family camp. So, ibig sabihin, that was, I think, 2 weeks before. So, mga first week ng July ako nandun. No? 2017. Kapatid, pakinggan niyo po ito. Yung testing of faith, kung paano ka mamumosisyon, bigla yan dadating sa panahon na hindi mo alam. Pero if your spirit is always ready, mafi-filter mo yan. Kanina umaga binabanggit din ni Pastora May, no, yung pag-filter ng ating spirit. Kaya mahalagang mapalakas mo ang iyong spirito. Through what? Through consistent exercising the spiritual discipline. Prayer, fasting, reading the Bible. Prayer, fasting, reading the Bible. Okay? Ngayon, mga kapatid, in short, tinawag ko sa misis ko, no? Kilala niyo naman po ang aking mahal irog sintang higit, no? Si Atty. Bern Carrasco Faustino. Amen? Ngayon, nasa work po siya ngayon. So, in short, sa usapang mag-asawa, sabi sa akin ng aking asawa, Han, okay, babalik tayo ng Cebu, tayong apat, no? Kasama yung dalawang anak namin. So, apat kami. So, alam niyo naman, pag kayo ay anong tawag doon? Magpapabook ng mabilisan, so mataas ang presyo. So, sabi ng aking wife, Han, na tingnan mo ba kung may budget ka na para dyan? Alam niyo po, nung time na yon, talagang wala akong may sagot kung may budget ba ako o wala. Kasi, hindi ko pa alam ang presyo. And I think, alam ko, lalampas ng 12,000 ang isa. So, more or less, kulang-kulang 50,000 kami balikan. So, sabi ko sa kanya, God will provide. Tinindigan ko po yon, mga kapatid. God will provide. Wala akong masagot sa kanya. Ang sinagot ko sa kanya, God will provide. Alam niyo po, wala pang 5 minuto. Kabababa ko pa lang ng telepono. Wala pang 5 minuto. Tumawag yung kliyente ko from Makati. Sabi nila, Sir, okay na po kami sa MOA. See? See? Okay? See? O para may idea kayo, it's a quarter M, no? Quarter million project, no? For a one-day affair. So, ano ibig sabihin? May sukli pa. Yung 50,000 na kakailanganin ko, may sukli pa. Ang laki pa ng sukli. So mga kapatid, what I'm trying to say is this. If you give yourself and help to build the house of God, God will build your house. Faith to conquer. Kapatid. Lampasan natin yung takot. Lampasan natin yung pag-aalala. Huwag po tayong matenga dun sa buhay na palagi ka na lang nag-iisip, palagi ka na lang nag-aalala, para bukas palagi ka na lang. Yun yung, alam mo yung parang may hawak ka naman, pero palagi ka nag-iisip. Alam niyo po, kung tayo ay palaging ganyan, tandaan niyo po ito, hindi po yan paraan ng Panginoon. At kung yan ay hindi paraan ng Panginoon, hindi yan galing sa Panginoon. Amen? Hindi yan galing sa Panginoon, mga kapatid. Fear and confusion is not galing. It's not coming from God. Amen? Sige nga, dumiretso na tayo. Hindi tayo makadire-diretso, praise the Lord.
Amen. Obedience has a price. Kanina nabanggit ko, di ba? Kung meron tayong gustong maging modelo in terms of faith, wala na pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Diyos siya. No? Gusto ko ma-imagine nyo, Diyos siya. He knows things that will happen. Pero ikaw, alam mo na mapapahama ka, pupunta ka pa ba doon? Napaka isang logical, basic question. Pastor, of course, hindi. Alam ko mapapahamak ako eh. Pero dahil alam ko marami ang maliligtas sa gagawin ko, I will do it, sabi ni Jesus Christ. Sabi dito, tingnan nyo ang resulta ng kanyang pagsunod. Sa Hebrews 5:8, no? Kinuha ko po sa NASB para medyo ano po, level up yung kanyang ano ba tawag dyan? Wordings na po. Medyo magaan. No po. Although he was a son. So dineclare siya ay anak ng Diyos, no? Ayan, capital S. No po? Although he was a son, he learned obedience. Natuto niya ang pagsunod from the things which he suffered. Kapatid, sa normal na pag-iisip ng tao, pag alam mong masasaktan ka, kahit nga may mali ka na eh, pag alam mong masasaktan ka, hindi ka pa rin aamin, hindi ka pa rin susunod eh. Pero I want you to remember this characteristic of our Lord Jesus Christ. And this will build your character, this will build your stature, this will build your integrity. Kung ikaw talaga yung nakatalaga, panindigan mo, stand your ground. Kung tatay ka, magpakatatay ka. Kung anak ka, magpakaanak ka. Kung empleyado ka, magpaka-empleyado ka. Mamosisyon ka. Sabi ko kanina, di ba? Proper positioning. Ha? Magpaka-empleyado ka. Sabi po sa Bible yan eh. Di ba? Respect your master. At yung mga master, huwag kayong abusive sa inyong mga employees. Sabi sa Bible yan, sa Ephesians. Di ba? Now, bakit ko ito binibuild up sa inyo? Okay? Because without obedience, you cannot display faith. Hindi mo pwedeng sabihin lang na, I have faith, pero ayaw mo sumunod. Ako'y naniniwala sa aking magulang, pero pag hindi na nakatingin, hindi na sumusunod. And that's the problem of our generation today. Nasanay tayo, nasusunod lang tayo pag nandyan yung physical authority. Paano pag wala na yung authority? Katulad ng Diyos, pag hindi mo nakikita. Tama ba? How would you discipline yourself? Sorry. How will you discipline yourself kung alam mo na wala ng physical na nakabantay sa'yo? At sabi ng Diyos, Amen? Ang sabi ng Panginoon, tandaan niyo po ito. Kung tayo daw po'y mananampalataya. Ibig sabihin, pag sinabing, if you believe in me, no buts, no ifs. Ha? Wala ka ng dahilan. Basta't ang pangako sa'yo, kung maniniwala ka sa akin, you shall not perish, but you will have eternal life. Mga kapatid, kung sino man po ang nasa inyo, nakaupo, nakikinig, meron po kayong mga kilalang tao. Lito sa pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Lito sa pagkilala, paggalang sa Diyos na ating pinaniniwalaan. I'm beseeching you, share. Share this segment. Hindi mo alam kung anong pagbabago ang kayang dalin sa taong nalilito ng mga salita ng Panginoon. Kuminsan ang tao, kailangan niya lang po ng model. Kailangan niya lang po ng matutularan. Maaaring lumaki siya ng walang father figure. At hindi mo alam paano gumalang ng isang ama. Hindi mo alam kung paano magmahal ng isang ama. Wala kang mother figure. Hindi mo alam kung paano mag-alaga, gumalang ng isang ina. Ha? Iba po yung teacher. Iba po yung professor sa school. Iba rin po yung pastor. Our parents, na po, our parents are the people authorized by God to bless us.
They are the people. Ang ating tatay at nanay ang inotorisa ng ating Panginoon upang tayo i-bless. Kaya, mga anak, mga kabataan, po, huwag niyo pong italikod ang inyong mga puso sa inyong mga magulang. Because before you start your family, before you start your life, after the training this world gave to you, you need the blessing of your parents. Tandaan niyo po yan. Kailangan mo ng basbas ng iyong mga magulang. Kaya marami po mga kapatid, marami pong mga tao, successful naman po sa career, successful naman po sa kanilang mga business ventures. Pero alam niyo po, ang puso nila po may vacuum, hungkag, dahil meron pong nakatagong hindi pagpapatawad. May mga nakatagong galit. May mga sikretong ngit-ngit na hindi mabitaw-bitawan ilang dekada na. And I beseech you, brethren, mga kaibigan, mga minamahal, sa hapong ito. Naririnig mo ang salitang ito ng Panginoon, hindi dahil may nagsasalita sa Facebook, hindi. May naririnig ka sa hapong ito about what you are feeling and what you are carrying for a long time ago. Not to hurt you, but to give you liberty or freedom. And that's when you give your faith, then you can conquer. Kaya po ang topic natin ngayon is faith to conquer. Kailangan mong maunawaan, kapatid, na yung conquer sa mundo, hindi yan yung pakita mo na malakas ka, matapang ka, ha? Pito ang baril mo. Hindi yon. Okay? It's not that you are having this all ammunitions in your body. Ang tanong, what kind of spiritual ammunition do you have inside? Anong klaseng inward man meron ka? What type of obedience meron tayo? What level of faith and quality of faith do we have? Woo! Obedience has a price. No po? Now, mga kapatid, bago ko po ituloy, no po, I want to read this. No po? I want to read this about Hebrews, no? Hebrews 11. Ito po yung mga pag-uusapan natin, although yung mga babasahin natin dito, pumili lang po ako ng ilan na ating pag-uusapan sa hapong ito. Amen? Sabi po dito, but without faith, no, sa Hebrews 11, kanina binanggit natin, Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So, pinaliwanag ko po, the basic concept of faith, no? Faith is believing on something kahit hindi mo pa siya nakikita. That's faith. Believing on something kahit marami ang kumukontra sa'yo, na alam mo na ang Diyos ang nagsalita sa'yo at nangako sa'yo, kaya mo gagawin. Amen? So sa Hebrews 11:6, sabi dito, but without faith, it is impossible to please Him. Sino daw yon? To please God. No? Sabi po dito, for he that cometh to God must believe that He is. No? And that He is a rewarder of them that diligently seek Him. When we say diligently seek Him, constantly seeking God. Kapag tayo patuloy na sumusunod sa Panginoon, diligently obeying to the Lord, consistently doing His purpose in our life, sabi ng Panginoon, He is a rewarder of them. Kaya wag po tayo magtaka, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal. Matagal ka ng Kristiyano, pero alam mo sa puso mo, ang sinusunod mo sa buhay mo ang iyong gusto. Sabi dito, sino daw po ang bibigyan ng reward ng Diyos? Yung diligently seek Him. Diligently obeys Him. Consistently, what? Consistently doing the purpose in life galing sa Diyos. Itong mga taong to. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, sabi dito, by faith, no?
excuse me, pagdating po sa Hebrews 11, verse 7, by faith Noah being warned, okay, warned, ano? Sa ibang term, admonish, God of things not seen as yet, winarningan daw ng Diyos, si Noah, pero sabi dito, kahit hindi pa niya nakikita, move with fear. Kumilos si Noah ng may banal na pagkatakot dahil alam niya na ang Diyos ang nagsasalita sa kanya. Naalala niyo po, sabi, my sheep knows my voice and he obey. Kung ikaw ay totoong tupa ng Panginoon, mga kapatid, hindi ka dapat pakuli-kuli na sumunod sa kanyang ipinapagawa. Amen? So mamaya, mas pag-uusapan po natin. Move with fear. Prepared an ark o yung arko, no? Kay Noah po kasi ipinagawa ito eh. Prepared an ark to to the saving of the house. Kaninong house yung binabanggit dito? Ang pinili ng Panginoon ay yung house ni Noah, yung 8 tao. Silang mag-asawa kasama ang kanyang 4 na anak at ang 3 anak at ang kanilang mag-asawa. So 8 tao, no? Sabi po dito, of the house by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Tingnan niyo mga kapatid. No? Sige, pag-usapan natin yung kay Noah. No po. Okay? Sa case ni Noah, mga kapatid, estimatedly, umaabot ng 70 to 100 years daw po bago natapos ang arko. Okay, I want you to imagine this, ha? How come ang isang taong ganito, 90 years old na nung time na yon, nakasunod pa rin, gumawa ng arka, at itong arka na to, hindi po kasi usual ang pagkakagawa ng arka na to. No? Ang arka ay ginawa sa ibabaw ng bundok. Kaya siya pinagtatawanan ng tao, ito yung challenge mga kapatid. The ark made by Noah as instructed, okay? As instructed by the Lord to Noah, ay gagawin doon sa ibabaw ng bundok. At sinasabihan siya, I want you to imagine, siguro iba sa atin. Araw-araw ka palang kinukutya sa opisina, naiinis ka na. Eto, 70 to 100 years. Ito yung bababa sila ng bayan, mamimili ng mga materyales, kukuha ng materials. And mind you, mga kapatid, nung time ni Noah, puso na rin po yung astrology. May mga matatalinong tao na noon. Nag-uumpisa na ang science nung time na yun. Kaya hindi mo masasabi na primitive yung area o yung era ni Noah. Kaya siya kinukutya. Kasi walang makapaniwala, naturally, walang makapaniwala, yung bundok na yan, aabuti ng baha. Noah, ano ka ba? Nasisiraan ka ba ng ulo? Sinasama mo pa yung mga anak mo? Di po ba pag tayo mananampalataya, pag linggo, everybody is being free sa gagawin nila, not minding ng mga taong ito sa paligid natin, sino ang nagbibigay sa kanila ng kanilang mga kayamanan? Not minding sino ang nagbe-bless sa kanilang pamilya to eat and to be merry and to live in a comfort life. Pero tayo, pupunta tayo sa church upang sumamba at magpasalamat sa Diyos. Kasi kinikilala natin, no, sa Deuteronomy 8:18, alam natin kung sino ang nagbibigay sa atin ng kakayanan upang tayo ay magkaroon ng wealth. No, isulat niyo po, Deuteronomy 8:18. No? So, mga kapatid, no, sabi po dito, the same. Sabi po, di ba? Faith to conquer. No? Let me just show you this quickly. When Jesus died, lahat ng kukutya sa kanya. Nalala nyo? Sige nga, kung anak ka ng Diyos, bumaba ka dyan, iligtas mo yung sarili. Tama ba? Noon pa man time ni Jesus, even in the time of Jesus Christ,
Amen? Even on the time of Jesus Christ, marami ng manlilibak, marami ng mockers. Ah? Pero dito sabi sa Luke 9:22 saying, the Son of Man must suffer many things. Kanina nung sabi, sumunod si Jesus Christ sa kanyang things which He suffered. Alam niya, siya'y masasaktan, alam niya siya'y paparusahan, alam niya na siya'y ito-torture. Pero, sabi dito, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed. Alam niya rin na siya'y mapapatay sa gagawin niya. And be raised the third day. Hindi po yan nauunawaan ng mga tao kasama ang nagsasabing sila'y matatalino, the priests, the scribes, the Pharisees. Convert natin sa panahon ngayon, mga kapatid. Yung mga tinitingnan natin sa society na nakapag-aral, mataas ang pinag-aralan, ha? Sunog ng kilay, nagdagdag ng panahon para maging ganto, maging ganyan ang pag-aaral nila. Pero hanggat hindi mo tinatanggap until such time that you experience the true faith coming from Jesus Christ, you can't be considered conqueror. Freedom comes from Jesus Christ alone. No more, no less. And sabi dito sa Luke 24:7 saying, the Son of Man must be delivered into the hands of the sinful men and be crucified. Bakit po? Dahil tutubusin ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan noon, ngayon, at magpakailanman. At anong sabi? On the third day, rise again. Ano pa? No? Okay? Ngayon pa lang ako magkakaroon ng introduction pala, mga kapatid. Hallelujah talaga itong ating mga ginagawang ito. Hallelujah. Amen? So ngayon mga kapatid, bago ako mag-umpisa dito, quickly, babasahin ko lamang po ito, no? May mga bagong pasok po. Amen. Si Ate Lynn Kabisada, magandang hapon po, Pastor Dong, our beloved Senior Pastor Dong. Through Christ, we can easily learn obedience and it is not of burdensome. Totoo ito, palagi po ito binabanggit ng ating pastor. Hindi po mahirap ang salita ng Panginoon upang sundin. Sadya lamang tumitigas ng ating mga puso. Praise God. Salamat po, Pastor Dong. Pastor Ruben, magandang tanghali po sa inyo dyan. We're not sure kung nandito po kayo sa Manila o nasa Iligan po. Pero pagpalain po ang gawain natin sa lahat po ng inyong ginagawa. Samahan po kayo natin, Panginoon. Sino ba po? Ate May, yan. Nabanggit na po natin sila kanina. Na po. Praise God, praise God, praise God. Ann De Leon, welcome po. Joe Hernandez, Pastor Joe Hernandez of the Levites of Christ sa ano po, sa Buwan, Batangas, na po. Kamusta na rin po kay Pastor John, na po. And Michelle Diaz, uy, mother to ng aming kasama from Saudi, no? Ate Michelle, magandang hapon po sa inyo. Na po. And wow, Director Marvin Ardesa Villanueva. Ito siya po ay membro ng Recent Generation sa Muñoz, Nueva Ecija. At nagkakilala po kami nito na napakaganda. Sir Marvin, Director, no? Hope to see you soon. Pag-usapan natin yung ating mga projects. Ano po? Wow. Ate Shoni, no? And of course, wow, ang aking pinsan from Doha, Qatar, Darwin Jimenez, no? Okay? Kung gusto niyo pong kumuha ng impormasyon, yan, marami pong impormasyon niya. Si Kuya Darwin Jimenez, ha? Mula bata, magkakasama na po kami. Amen! Siya po ang driver natin nung nasa Qatar po kami nila Pastor Dong. Siya po ang nagda-drive sa atin. Amen. Sa misyon, ano po. Isaiah Acebuche, magandang tanghali po, magandang hapon po sa inyo. Amen. Yan. No? Bless everyone, kaabangers. Pasensya na. Ngayon lang ulit na lang attend ang daily live sharing. Okay lang po, kuya. Pinsan. No? Kenny Dagisonan. Maayong hapon, Pastor. Oh, maayong hapon po. Hallelujah.
Amen. Amen. Listening with Pastor Jason. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, tuloy po natin. Sabi po dito, ano po, yung faith kasi, mga kapatid, pwede mo kasi baliwalain eh. Ano po? So, kanina pinakita po natin sa inyo yung faith to contact sa context ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Dinefy niya ang death. Pinahiya niya ang death. Tinanggal niya yung sting ng death sa buhay niya. Why? Pinatunayan niya on the third day, He rose again. So, mga kapatid, I want you to see, no? Sabi ko kanina bago tayo nag-umpisa, kung may modelo tayo for obedience, it's Jesus Christ. Kung may modelo tayo in terms of giving the faith, being honorable son, wala tayong ibang pwedeng modelo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, bilang mga taong nilalang, di po ba silang nagkalang sa atin? The Father, the Son, and the Holy Ghost. Nung nilalang tayo, silang tatlo magkakasama. So Genesis 1:27, di ba? Amen? Sabi, Genesis 1:26 and 27. Sabi dito, God gave us the will for us to attain the fullness of His grace. Binigay po, no? Uulitin ko. Will was granted to us to attain the fullness of His grace. Hindi po gamitin natin sa ating mga nais gawin. You know po? However, sabi dito, man failed on that moment, they disobeyed God. Ang mga tao daw po ay nag-fail. Why? Again, sabi kanina, instruction. No? Mamaya, matutunghayan natin paano naligtas si Noah at ang kanyang pamilya. For 70 years to 100 years na ginawa nila ang arka, simple. Hindi po pala simple, pero ito yung ginawa nila. They obeyed the instruction of God. Amen? Now, sabi dito, Adam and Eve were persuaded by the enemy. So ito yung nagiging problema ng mga tao magpahanggang ngayon. Hindi pa rin tayo matuto sa naging kahinaan ng ating mga ninuno. That they will not die. Na, ay okay lang naman, walang nakakakita eh. Ay okay lang naman. So po, okay lang naman kasi hindi naman tayo, wala naman tayong nararamdaman na talaga namatay tayo. Alam niyo pa mga kapatid, yung pagkamatay na sinasabi dito, yung pagkaputol ng ating spiritual relationship sa ating Diyos. At dahil naputol yung spiritual relationship natin sa Panginoon, may nawala po sa ating pagkatao. Kung bakit may mga taong ang pakiramdam ay palagi silang lugmok, palaging silang mahirap, palagi silang walang magawa because of this. When our ancestors fall to sin, the dominion was taken away from us. Nawala po sa atin yung dominion na binigay ng Diyos. Kaya nga tayo pinalabas eh. Pero yung pagkakalabas natin doon ay protection pa rin natin. Protection ni Eva ng ating mga ninuno, ni Eva at ni Adan. Why? 'Di ba? Pinakialaman nila yung the tree of fruit of good and evil, knowledge of good and evil. Pag sila'y nakakain ng tree of life, habang buhay na po silang makasalanan. Habang wala na silang pwedeng gawin sa buhay nila, no? Now, sabi po dito, they were persuaded by the enemy that they will not die. And the finite of man. Pag sinabi natin finite of man, limitasyon. Infinite and finite. No? Finite and infinite. The finite of man disgrace the glory of God. Meaning, the end, meaning equals to purpose. Philosophically, when we say the end, meaning it is the purpose of our creation that was not fulfilled. Why? Hindi ka kasi nakinig ng maayos. So, sinisimulan na po natin, mga kaabangers, mga kadieles. Maybe you are in a situation you don't want. Maybe you are in a situation that's ilang taon nang nagpapahirap sa'yo. Go back to God. Go back to the Lord. Maybe you have disgraced the Lord. Ask for forgiveness. Ask for forgiveness. Be humble enough
tanggapin natin ang ating mga nagawang kasalanan. Of our creation was not fulfilled, which is to attain the fullness of His grace. Maliwanag mga kapatid eh. You can only attain the fullness of His grace through faith. It is by grace through faith that ye are saved. Amen? Now, sige po, tingnan natin si Noah. No? Himay-himayin po natin si Noah. Sabi po ni Noah dito, yan, nung ginagawa yung arka, no po, Noah's heart, no? Ang puso ni Noah sumunod, makinig. Din ang binigay sa kanyang purpose, mandato ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Now, sabi po dito, life of great obedience, no? Ito po yung mga i-discuss natin sa hapong ito. Okay? The instruction to Noah, okay? Genesis 6:14 to 22. Tingnan niyo po ha. Sabi dito, make thee an ark of copper wood. Okay, mga kaabangers, okay? I want you to focus kasi sasabihin po natin dito verse by verse paanong binigyan ng instruction ng Diyos si Noah sa gagawin pong arka o barko, no? Amen. And trivia, you can search this. Yung mga luxury cruise sa ngayon, yung mga luxury cruise po. Amen? Yung mga barko, no, na nandun na lahat yung swimming pool, everything, no? Na pwede kang mamasyal, no, sa Asia Pacific kung saan-saan na nakabarko ka. Alam niyo po ba na ang mga luxury cruise, alam niyo po kung kanino nila kinuha ang modelo ng kanilang barko? Ayan, tingnan niyo po yung barko. Ito, sa Noah's Ark. Sige po, i-research niyo po saan kinuha ng mga luxury cruise ang model nila. At bakit nila pinili yung model ng Noah's Ark. Okay, babanggitin ko na. Kaya nila kinuha yung model na yon. According to their study, it is the most stable model. Amen? Praise God. Kaya alam niyo po, may mga bagay na matagal man na, luma naman na, pero maliwanag ang sinasabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Huwag mong galawin ang palatandaang bato. In short, Bible was made and was written to change people's lives, to set standard, to give manual, to give instruction. Yan po yung palatandaang bato. Boundary. Again, Bible was written to set standard to change people's life. It is not written to be changed by man for their own comfort and for their own reasoning. Ha? Beware, mga kapatid. Be diligent and consistent in communing with God, listening to the Word of God by reading the Bible. I will tell you straight. Marami po ako nakitang tao na tapos sa pag-aaral, pero nawalan ng pag-asa at hindi na nakapagpatuloy sa buhay. Pero meron din po ako mga taong nakita, kilala mula bata, magpahanggang ngayon, hindi nakapag-aral, hindi nakapagtapos. Pero dahil nakakilala sila sa salita ng Panginoon at nakakilala at tumanggap sila sa ating Panginoong Yesus, sila ay nakapagpatuloy sa buhay. Tandaan niyo po yung binanggit ko sa hapon ito. Education is not an assurance that you will have a satisfied life. You need the Word of God. Kaya si Noah, nung panahon niya, alam niya kung kanino siya makikinig. Maraming matatalinong tao nung panahon niya na kinukutya siya at ang kanyang pamilya. Pero pinanindigan ni Noah na siya ay makikinig sa Diyos na kumausap sa kanya. Amen? Yan. Sabi dito, and this is the fashion which thou shalt make it,
Pag sinabi nating fashion, ganito mo gagawin ha, Noah, sabi ng Panginoon kay Noah. The length of the ark shall be 300 cubits. Yan 300 cubits, pag convert niyo po yan, mga 450 feet. Parang tatlong football court. 150, 150, 150, tatlong football court. The breadth of the breadth o yung lalim ay 50 cubit. No? The height, 30 cubit, 70 feet. Grabe. Amen? A window shalt thou make it to the ark. Tingnan nyo mga kapatid ha. Una, inistrakan si Noah, ano ang gagamiting kahoy? Ano? Gopher wood. Sa translation sa Tagalog, sinasabi nila na yan daw po yung acacia. Okay po? Pag binasa niyo po siya sa Tagalog. Po. Pero dito, sabi po dito, a window, pati pag kung saan mo ilalagay ang window, gaano kataas, gaano kahaba ang barkog, ilang bintana, saan mo ilalagay ang bintana. A window shall make an ark in a cubit, shall finish it above, and the door of the ark shall thou set in the side thereof. Second and third story shall thou make it. May tatlong, kapatid, may tatlong palapag na pinapagawa ang Diyos. Hallelujah, praise God. Amen. Sabi po ng salamat po, Pastor Dong. Sabi ni Pastor Dong, in spiritual sense, obedience is what we don't want to do, but you need to do. No option, but obey. Logically, hard to understand because after we obey, that is the meaning of experiential knowledge. Praise God. At itong experiential knowledge na sinasabi dito ni Pastor, yung experiential na spiritual. Ano po? Marami po tayong experiential na na-experience mo out of the Word of God, out of the will of God. Tapos ipangangatwiranan mo na nangyari sa akin yan, totoo yan. Hindi po lahat ng nangyayari sa atin ay totoo. Amen? I mean, ibig sabihin kung nangyari, okay, it happens, actual, yes. In that context, yes. Pero kung yan po ay base sa salita ng Panginoon, it's not automatic na kung nangyari sa iyo ay galing sa salita ng Panginoon. Ito po. Amen? Now, tingnan niyo po ha. Pagdating po sa 14, make thee an ark, no? Sorry. Sabi po sa 17, and behold, I, even I, to bring a flood of waters upon the earth. Mga kapatid, dito po nire-reveal na ng Panginoon kay Noah kung paano niya gugunawin ang mundo. To destroy all flesh, bring a flood of waters, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is on earth shall die. Alam niyo po, pag nag-research kayo, wala pong nation, wala pong mga tao. Mag-research po kayo. Wala pong tribe, walang nation, na wala po silang kwento about the Great Flood. Lahat meron. Amerikano man yan, Negro man yan, lahat meron. They have this story. And sometimes, pag sinabi nila yung story na to, it appears like a legend. Na naikwento nung naikwento. Pero magtataka ka. Hindi naman lahat ng tao noon nagkakasama-sama eh. Pero bakit hanggang ngayon, pag, pag ni-research mo po ang mga nations, lahat ng nations, they have stories about great flood. Amen? And many scientists right now, at kung patuloy po kayong makikinig sa daily life sharing, dadating ang time, ipapakita po namin sa inyo yung mga findings ng scientists. No? Wag po tayong basta na lang maniniwala sa mga nagsasabi na tayo galing sa unggoy. Papayag ba kayo galing tayo sa unggoy? Ha? This, sabi ni Plato nung time na to, marami daw pong mga sophomore that appeared to be smart. Pero they are fool. Nagpapanggap lang na matatalino. Why? Ang totoong source ng katalinuhan ay nanggagaling sa totoong source ng knowledge. Sabi sa John 15:5, I am the true source. I am the true vine. For who abideth in me shall bear much fruit. At kung sino daw pong nakahiwalay sa kanya, shall not bear fruit.
Ano? So dito, sabi dito, but with thee, ha? So sinabi na gugunawin ng mundo through flood. But with thee will I establish my covenant. Ito yung unang covenant. Ito yung covenant ng Panginoon kay Noah. And thou shalt come into the ark, thou and thy sons and thy wife, and thy sons' wives with thee. May instruction kung sino. And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark to keep them alive with thee. They shall be male and female. Okay? So wala po tayong mababasa dyan. Nakakaiba pang gender. Okay? Male and female. Huwag nating gawing komplikado ang Book of Life. Okay? So ngayon, kapatid, sa verse 20, of fowls after their kind, of cattle after their kind, of creeping things of earth of his kind. No? Every soul shall come unto thee to keep them alive. Anong plano ng Panginoon? Bakit gustong isama? Gustong iligtas. Alam niyo po mga kapatid, pag nabasa niyo po ang Bible, consistent ang ugali ng Diyos natin. Gusto niya palagi tayong maligtas. Ang nangyayari lang po talaga, binibigyan tayo ng pagkakataon para makaunawa at maligtas. Pero anong nangyari katulad dito sa Noah's Ark? Ang mga tao po, nagbago ang isip nung nakita na lamang nila na totoong may baha. Tapos na ang season, sinarado na ang pinto ng arko. Amen? So tanda natin, sa mga gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, may season. No po? And take thou art into thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and shall be for food for thee and for them. Yun daw pong mga, no? Hindi lamang nila ipaglilikom yung mga sarili nila upang kakainin ng mga tao, kundi pati yung mga hayop na dadalhin nila. Kaya mga kapatid, this is a teaching na ang tao po, tayo po ay pinagkatiwalaan, no? Manager po tayo ng mundo eh. Manager po tayo ng creature, ng earth. Hindi po dapat tayo maging slave ng earth. Hallelujah. Now, tingnan niyo po ha. Tingnan niyo po ang nangyari dahil sa pagdating sa 22. Thus did Noah. Ginawa ni Noah according to all that God commanded him, so did he. Kung meron man po tayong gustong gawin sa ating mga buhay, mga kapatid, alam nyo, itatak natin sa ating mga puso na, Lord, kung meron man kayo, no, ilagay mo sa aming mga puso na makasunod kami sa iyo. Hindi yung makakasunod lang kami doon sa komportable lang kami. Yung sa ayaw, doon sa hindi kami komportable, ayaw na namin. Panginoon, gusto po naming makita yung puso mo. Gusto naming maranasan yung iyong naging paghihirap, maging kabahagi ng glory. Gusto namin, Panginoon, sumama doon sa parada ng iyong tagumpay. Alam niyo po mga kapatid, ready? Ikinig po ba tayo? Karamihan sa atin, gusto natin marating yung glory ng ating Panginoon, but we don't want to go through the cross of the Lord. Ayaw nating magpagal, ayaw nating mag-labor, ayaw nating mag-sakripisyo. Hindi po ganun ang paraan ng Panginoon. Ang Panginoon walang shortcut. Gusto mong umani, magtanim ka. Praise God. Ganun lang po kasimple ang buhay mga kapatid. Let us not covet yung hindi atin. Matuto po tayong magpagal. Matuto tayong mag-labor. Ito po. At kung minsan kahit ninanakawan ka pa, ito po, ma-share ko lang po sa inyo, nagpatanim po ako ng 10 hectares sa Siniluan, no? By the grace of God. No? And by the approval also by our senior pastors. Ninakawan po yun. Yung mga magaganda ng puno, yung mga grafted na, yung mga namumunga na, ninakaw nila, binol nila gano'n, no? Inangat nila sa lupa. Tell me, hindi po ba kayo madidisappoint? Pinaghirapan niyo po, pinagbinigyan niyo ng panahon, ginastos niyo. Pero ang Espiritu ng Panginoon, tandaan niyo mga kapatid, pag Espiritu ng Panginoon na nagpapakilos sa iyo,
Hindi ka niyan patitigilin. Hindi ka niyan bibigyan ng pagkakataong sumuko. Amen? Ulitin ko. Pag ang Espiritu ng Panginoon ang nasa atin, hindi ka niyan bibigyan ng pagkakataong sumuko. At hindi ka niyan bibigyan ng pagkakataong tumigil. Amen? Praise God. Hallelujah. Kasi kung sanay ka ng magtanim, hindi ka matatakot magtanim ulit. Tama po ba? Ang mga tao na nagnanakaw ng pinaghirapan ng iba, kasi po wala silang kakayanang mag-umpisa. Takot po silang mag-umpisa. At hindi lang sila takot mag-umpisa. They are afraid to fail. Gusto na nila kagad makita yung buhay. They don't want to start on the bottom. Huh? And that's not the way. No? That's not the law. And that's not the principle of sowing and reaping. Kailangan mo magpagal. Kailangan madumihan ng iyong mga kamay. Ano ibig sabihin ng madumihan ng iyong mga kamay? Not of sin. Ha? But of the ground, of the soil. Kailangan pagpawisan niya mga yan. Tanda ng katapatan mo na ikaw ay laborer of the Lord. Ang iyong pagpapagal, bagamat ito'y may pisikal na pangangailangan, ang iyong pagpapagal, ang malalim na dahilan ng iyong pagpapagal ay ang maglingkod at mapasaya ang ating Panginoon. That's it. Amen? Praise God. Hallelujah. Amen? So, the second person is Abraham, no? Man of great commitment. Sabi po dito sa actually dalawang beses, no? Dalawang beses sa tinest ang faith ni Abraham nung siya'y bibigyan ng anak at nung siya'y may anak na, sinabi ng Diyos sa kanya, ialay mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac. Nasa chapter 11 pa rin po yan. Sundan niyo po ako sa verse 17. Ano po, basahin po natin. By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac. Sino daw po yung i-offer? Pag sinabing i-offer, iaalay. Ito po, Isaac. And he that had received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called. No? Accounting that God was able to raise him up even from the dead. Sa kanya pong mga seed manggagaling, yung panggagalingan ng seed ng buhay, which is Jesus Christ. Hallelujah. Ngayon, let me just give you a background. Nagantay si Abraham at si Sarah. Pinangakuan sila ng Diyos. It took them around 18 to 20 years. Ha? It took them around 18 to 20 years to wait, ma-fulfill ang pangako. Okay? Nakita niyo po? At nung lumalaki ang batang to, biglang sinabi ng Diyos niya sa kanya, ialay mo yung anak mo na yan, si Isaac. Sa Genesis 22, 2 to 8, mababasa niyo po yan. Pero gusto kong makita niyo po doon yung mga critical moment. Ano po? Una, nung narinig ito ni Abraham, intentionally, inorganize niya ang kanyang sarili, nagsama siya ng tauhan, isinama niya ang kanyang anak. I want you to see these things. Madali kaya sa isang ama, 3 araw kayo naglalakad. Kinakausap ka ng anak mo, nagkukwentuhan kayo. At alam mo, pagdating ng inyong dulo ng inyong paglalakad, ang iyong anak na ito, ikaw mismo mag-aalay sa kanya, sa iyong Diyos. Madali po ba? I'm sure hindi. Pero ano sabi? Life of great obedience. Ano ang gustong makita ng Panginoon? Yung pag-aalay o yung faithfulness? Faithfulness. Kaya alam niyo po, napakasarap malaman sa Old Testament, these people, this patriarch, no? These are men of faith and man of obedience. Tingnan niyo po men, meaning plural.
These are men of faith, but man of obedience. Bawat men of faith, hindi pwedeng hindi sila masunurin sa Diyos. They become a great warrior, a great hero of faith because there is manifestation of obedience in their lives. Mga kapatid, I'm inviting everybody, ngayon ka lang nakarinig nito, mananampalataya ka o hindi, I'm inviting you, by heart, read the Bible, by heart, talagang hingin niyo po, Lord, gusto kitang makilala. Gusto kitang tanggapin sa aking puso. Later, we'll pray. Ito po. Kasi alam niyo po kung bakit. Ang hirap sumunod sa taong hindi mo kilala. At napakahirap sumunod sa taong ayaw mong bigyan ng pagtitiwala. Now, apply natin sa ating buhay. Maaaring kilala mo si Yeso Kristo. Siya yung ipinanganak, nababasa mo sa Bible, ha? Nakikita mo pagka mahal na araw, siya yung pinapahirapan. Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon ba naniniwala ka na namamatay siya tuwing mahal na araw? These are the things you have to, you have to really think. Illustration na lang po ito, symbolical na lang po ito mga kapatid. Hindi po totoong namamatay si Jesus Christ every mahal na araw. And this blindness na hindi ipinapaliwanag, no po, ng marami. O ngayon, maaga na po nating ipinaliwanag sa inyo. Total, magmamarch na rin naman. Malapit na. Amen? Gagamitin natin ang pagkakataon na yan na maaaring ito ay sabihin natin uh, ano man tawag doon, isine-celebrate ng world. But let us use this celebration to educate them. What is the true word of the Lord about these things? Amen? Hallelujah. Praise God. Ano mo? Amen? So ngayon mga kapatid, ano po, basahin ko lamang po. Sabi po dito, the life of Abraham, Genesis 22, 2 and 3. And he said, take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Sabi mo, no? Napakabigat ng pinagagawa ng Diyos kay Abraham. At lalo na, no? Lalo na po sa mga nakakapakinig na mga magulang ngayon. Yung disiplinahin natin, pigilan natin, makita natin na matiis nila na dapat nilang hindi gawin, bigyan sila ng pagdidisiplina sa sarili nila, how much more kung sabihin sa inyo na ialay nyo ang inyong mga anak. Sige nga, wala pa sa kalingkingan ang ginawa ni Abraham. Kaya marami po tayo, no? Mga kapatid, and I pray, while you hearing this word, magkaroon ng conviction sa inyong mga puso. Nakilanlin, alamin, magbasa, magdasal, maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Hindi po tayo binigyan ng mga anak upang palakihin lang sa paraan na gusto natin. No? May paraang ibinigay ang ating Panginoon. At ang unang-unang paraan na dais niyang ipakita natin sa ating mga anak. Sabi ni David sa 1 Chronicle 28:9, yeah, 28 verse 9, my son Solomon, know the God of your father. Amen? At sabi rin sa Malakay, di ba? Tayo daw po ought to produce godly offspring. Paano tayo magpo-produce ng godly offspring kung tayo mismong mga magulang, hindi natin kilala ang Diyos? Ang Diyos na dapat natin pinaglilingkuran. Ang Diyos na sumagip sa atin sa ating kasalanan. Makikita niyo po, sa buhay ni Abraham, hindi madaling sumunod na iaalay mo ang anak mo. Alam kong nararamdaman niyo po yung nararamdaman ko sa ngayon.
Pero, dumating sa resolbasyon sa buhay, na-resolba sa mind at sa puso, isipin nyo mga kapatid 3 araw na naglalakad. Along the way, pwedeng magbagong isip na Abraham. Naunawaan nyo po? Ganyan siya ka-consistent. Ganyan siya ka-committed. Ganyan kalinaw sa kanya ang salita ng Panginoon. At kung tayo mga magulang, mga kapatid, gusto mong maiayos talaga ang ating pamilya, unahin mo ang salita ng Panginoon na masunod. Itatama niya yan kung paano ka magtatrato sa asawa mo, paano mo itatrato ang iyong anak, itatama niya yan. Huwag tayong gumawa ng panibagong daan. Ha? Binigyan na tayo ng instruction. Now, tingnan niyo po Pangalawang gusto ko pong maunawaan nyo, nung nagpunta sila sa bundok ng Moriah. Ito, tingnan niyo po And Abraham rose up early in the morning. Sabi po dito, and or Abraham rose up early in the morning and saddled his ass or yung donkey and took 2 of his young men with him o alalay nila and Isaac his son and clave the wood for the burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. So it took them three days, di ba? Naglalakad. Tingnan niyo po Pagdating dito, sabi dito, on the third day, Abraham, sabi ni dito sa salita ng Panginoon, then on the third day, Abraham lifted up his eyes. No, tumingala daw po siya and saw the place afar off. Yun yung bundok na itinuro sa kanya ng Panginoon. And Abraham said unto his men, tingnan niyo po mga kapatid another thing to reveal to us to define what is the true meaning of worship. And Abraham said unto his young men, abide ye here with the ass or the donkey. Manatili kayo rito, sabi ni Abraham. And ako, at ang batang to, yung lad, ibig sabihin niyang bata, will go yonder and worship. Kami paparoon at kami sasamba. And come again to you. Okay, this is the question. Nakikinig po ba tayo? Bakit sasabihin ni Abraham na sila'y babalik, pero alam niya kasi na kahit alam niya na si Isaac ay kanyang i-offer. Di ba dapat in his mind, alam niya na pagbalik niya, wala na si Isaac sa kanya? Pero tingnan niyo po ang faith. Kilala niya ang Panginoon niya. Gagawin ko to, Lord. Susunod ako sa iyo. Pero alam kong tapat ka sa akin, hindi mo po kukunin ang aking anak. In other words, he's saying that. Sabi dito, ako at ang bata ay pupunta doon, paparoon at sasamba. Okay. So, I want you to see how he embraced his faith, how he stand on his faith, how he believed on his God. Pangalawa, yung worship, may dala ba silang tambol? May dala ba silang music instrument? May dala ba silang gitara? Nung sinabing, ako at ang batang ito ay mag-worship, anong meron dala? Anong dala ni Abraham? Ang dala ni Abraham ay ang pagsunod niya. So, ang true worship ay pagsunod. It is not that you can play many instruments. Pag nagpe-play ka ng maraming instrument pero hindi mo talaga kayang ibigay at sambahin ng iyong Panginoon, you're just an entertainer on that platform. Amen? Faith, wag natin pababain o devaluate ang meaning ng faith, mga kapatid. Wag nating insultuhin ang Panginoon. Jesus Christ proved it to us. Heroes of faith proved it to us. Bakit hanggang ngayon sinasabi natin, to see is to believe? Kung kailan tayong marami ng pinag-aralan, kung kailan maraming magagandang edukasyon, kung kailan maraming magagaling na universidad, kung kailan dumami ang pwede nating mapag-aralan at matutunan, siyang pumipot ang ating pangunawa sa salita ng Panginoon. At dumadating pa sa punto na binabago natin ang meaning ng mga salita ng Diyos.
Ha? Faith to conquer. Conquer your own flesh. Conquer your own lust. Conquer your own analytical problems. Conquer your own insecurities. Go back to Jesus. Go back to your God. Magpakababa po tayo sa ating Panginoon. Pag tayo may nagawang kasalanan, don't give alibis. Just say, Lord, kamali ako. Tawarin mo po. Paguhin mo aking puso. Ayoko na pong maulit ang mga ginagawa ko. Pag sinabi po kasing repentance, mga kapatid, hindi lang yan basta pagtalikod sa kasalanan. Pag sinabi po nating repentance, na bago ang isip mo, at yung isip na yan, yan ang magdidikta sa'yo na hindi mo nagagawin ulit yan. Yan ang repentance. Pag tumalikod ka lang sa kasalanan, you're just wavering yourself. Nagwe-wave ka lang. Ito po. Hallelujah. Praise God. Ito po. Sige po mga kapatid, ano po bang inyong mga naiisip dito sa ating pinag-uusapan? Ano po bang realization nyo? Ano po? Tulungan nyo po ang inyong lingkod. Ano po? Magpahayag ng salita ng Panginoon. At kada kayong magko-comment dyan, tandaan nyo po, maraming tao ang nakakabasa niyan at natututo din po sa atin at sa inyo. Nobody monopolize knowledge. Wala po. Pero merong totoong source of knowledge. Iisa lang po yun. The book of life. Amen? Now, and Abraham took the wood. Dito, papasok tayo. Panibago to mga kapatid. Ha? And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son. Tingnan niyo po ha. I want you to imagine how Abraham do these things in front of his son na nagbubuo siya ng altar, inaayos niya ang mga kahoy, tapos alam niya in the back, in his mind, alam niya, anak ko ang ilalagay ko dito mamaya. Sa pagsunod sa ating Diyos, sa panahon ngayon, kaya nyo kaya yan? Kaya-kaya natin to? I-surrender mo nga lang yung oras mo sa barkada mo, hindi mo kaya. Surrender mo nga lang yung cellphone mo. Pagkakain, hindi mo rin kaya. Pagising mo sa umaga, imbis na buksan mo yung Bible, ang binubuksan mo yung TikTok, YouTube, Facebook. Kapatid, sabi sa Biblia, kung kanino ka sumusunod, yun ang pinapanginoon mo. We don't need to argue it, pero pasimplihin natin ang buhay. Tago at hayag kung kanino ka sumusunod, doon ka nagpapaalipin. That's simple. No? Hindi na natin kailangan ng proof dyan. Hindi na natin kailangan to see is to believe. How comfortable, no? To see is to believe. Pero sa totoo lang, alam natin, kaya natin pinipilit na to see is to believe para huwag tayong maawat sa mga kamunduhan natin. Hindi po tayo pinatayo dito at pinagsasalita para kilitiin ang mga makikinig mga kapatid. No po. At kung minsan po mahirap, mismong yung sinasabi namin, kami mismo tinatamaan. Kasi bakit? Kami ba nagsasalita? Salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Now, gusto ko pong makita nyo dito, how consistent is Abraham to obey the instruction of God? Okay? Tingnan niyo po ha. And Isaac spake unto Abraham, his father, and said, My father, he said, Here am I, my son. He said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Ah, ayan na. No? Kung ikaw yung tatay, at ako halimbawa si Isaac, kayong mga magulang dyan na nandyan na nakikinig, mga taong nandyan nakikinig, ako ngayon si Isaac, kayong mga magulang. Sasabihin ko sa inyo, nandito na ang ating pang-apoy at ang ating kahoy. Saan? Ang tupa para sa burnt offering. I want you to, I want you to see this. And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. A lamb
ni Abraham na kapag nag-utos, nag-order ang Diyos, He will pay. So they went both of them together. No? Now, tingnan niyo po ha. Ito na. Sabi dito, and they came to a place which God had told him of, and Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son. Inilagay daw doon si Isaac and laid him on the altar upon the wood. Ito na, mga kapatid. Pagdating sa verse 10, and Abraham stretched forth his hand. So, anong ibig sabihin? Hawak niya na yung punyal o yung kutsilyo at sabi, gigilitan niya na, sasaksakin niya na si Isaac bilang pagsunod sa kanyang Panginoon. Ang sabi sa kanya ay ano? Ialay mo ang iyong anak na si Isaac, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac na iyong minamahal. And took the knife to slay his son. Anong sabi? And the angel Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. Sabi ni Abraham. Mga kapatid, I want you to visualize this. Paano kung nakataas na ang kamay ni Abraham? Doon pa lang nagpakita yung anghel. Sabi ng anghel, Abraham, Abraham. Eh kung matigas ang ulo ni Abraham, sabi ni Abraham, saglit lang, tatapusin ko lang to. Ngayon, nung proud na proud si Abraham, Lord, naialay ko na po ang aking anak. Tapos bigla niya kinausap yung angel. O angel, anong gusto mo sabihin sa akin? Sabi ng angel kay Abraham. Abraham, sabi ng Diyos, wag mo daw patayin yung bata. Patay. Nakita niyo po, kapatid? Anong ibig ko pong sabihin? On that moment, when you are stretched, on that moment, na nandun ka sa parang mapipiktal na yung iyong pasensya. On that very moment, na parang wala ka ng pag-asa. On that very moment na yung puso mo parang sasabog na. Diyan ka lalo mas makinig sa salita at Panginoon para hindi ka magkamali at magsisi sa iyong buhay. Ulitin ko po, pag nandun ka sa rurok, pag nandun ka sa edge ng mga kahirapan sa buhay, diyan ka mas lalong hanapin mo ang salita ng Diyos. Katulad ni Abraham, nagkaroon pa rin siya ng katinoan. Meron pa rin siyang pagkakalma sa kanyang isip, sa kanyang puso. Nung sinabi ng anghel sa kanya, huwag mong saktan ang batang yan. Di ba? Kung ikaw, dahil gusto mong matapos na, gusto mo biglain na yun eh. Pero tingnan niyo po ang consistency ng faith ni Abraham. May gentleness in the spirit. Lord, at this very moment, we pray that you grant the spirit of Abraham. We pray that you grant the spirit of Abraham. Yung spirit ang ibigay mo kay Abraham, bigay mo rin po sa amin. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Ngayon, ito na ngayon. Sabi, Abraham's triumph doon sa kanyang test of obedience. Okay? Amen? And he said, sabi ng anghel sa kanya, di ba? Lay not thine hand upon the lad, neither do thy anything unto him. Huwag mong lalapatan ng kamay ang batang yan o kahit anong gagawin mo, huwag mong gagawin. Sabi ng anghel. For now, sabi, ngayon napatunayan na ikaw ay mas tapat sa Diyos mong pinaglilingkuran. God, sabi, fearest God, seeing thou hast not withheld thy son. Kayo ba mga kapatid? Kayo ba mga kaibigan, mga minamahal? Ano ang hindi natin kayang bitawan sa ating buhay para makapaglingkod sa ating Panginoon? Maipakita ang ating katapatan sa Diyos na nagligtas, nagbago ng ating buhay. Anong mga bagay po ang hindi nating mabitawan? Dadating po sa point, alam niyo po, yung may mga panawagang magpastor, talagang minsan talagang dumadating po sa punto na binibitawan po namin ang aming mga karir. Full time. Ha?
For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son. Hindi mo ipinagkait sa akin ang anak mo. Alam ko na ngayon kung sino ang Diyos mo. Sabi ng Diyos kay Abraham, thine only son from me. And Abraham lifted up his eyes. Isipin nyo, bakit, di ba, nakatingin lang ganyan si Abraham, nakatingin sa batang ganyan, di ba? Siguro, nung binanggit sa kanya yan, na huwag mong gagalawin ng batang yan, siguro napayakap siya doon sa anak niya, hindi ba? Amen? At sabi dito, when he lifted up his eyes, siguro, nung naalimpungatan siya, sabi niya, anong nangyayari, Lord? He looked and behold behind him a ram, no? May tupa, caught in a thicket by his horns. Nasabit daw po sa mga baging yung sungay ng tupa. Oh, in short, God provided. Tama ba si Abraham nung sinabi niya sa anak niya, God will provide? Ah? And offered him up for a burnt offering instead of his son. Ha? Kapatid, pag tayo ay matuto at nakita ng Panginoon ang ating pong katapatan, He will make you do things higit pa sa yung inaakalang kaya mong gawin. Tandaan niyo po yung binabanggit natin. Higit pa sa kaya mong gawin. All of us will be tested in our obedience. But when we set our faith on God, you can conquer. Faith to conquer. Conquer fear, conquer doubt, ha? Para hindi ka makasunod. Yung kasing takot, yung pag-aalala, yung masyadong mag-analisa, yan po yung nagpapatigil sa'yo para makasunod ka sa Panginoon. But if you know how our forefathers from the Old Testament, the heroes of faith, does this, you will see. Kaya mahalaga magbabasa tayo ng Old Testament and New Testament. Amen? And patuloy ko po ina-encourage sa inyo, huwag niyo pong hayaan na hindi niyo na po alam magbasa at hanapin ang mga books and verses sa ating pong hard copy. Pag tayo nagmi-mission, maaring walang kuryente doon, maaring wala kang pwede ka siguro may spare na battery, eventually mawawala yan. But if you have the Bible at kabisado mo siya, no, I'm not telling na kabisadong, I mean, na talagang to the dot, no. At least the basic concept at yung, kumbaga yung mga pangyayari, alam mo siya kung saan mo siya hanapin. Ibibigay naman talaga sa atin ng Panginoon yan. Talaga, Pastor, yes, sabi ng John 14:26 yan eh. I will give you a comforter, which is the Holy Ghost, and He will teach you all things. He will teach you all things. Panampalatayanan niya na ituturo niya sa atin ang lahat ng bagay. Amen? So ngayon, nagtagumpay ba si Abraham sa test na binigay sa kanya ng Panginoon? Faith to conquer. Amen? Now, lastly, siguro, ano po, kay uh, Gideon, no? Amen. Sabi po, no? Sabi po sa buhay ni Gideon, life of great obedience, the life of Gideon. Amen. Sabi po dito, the life of Gideon. And the Lord said unto Gideon, no? The people that are with thee are too many. No? Madami daw masyado. No, ang kalaban 120,000. Okay. Ang kalaban nasa 300,000, no? Ang tauhan niya sa 120,000. Wala sa kalahati. No? Saying, mine own hand hath saved me. Pinababawasan ng Panginoon kay Gideon dahil baka sabihin ng mga tauhan mo, sila'y nanalo dahil sa kanilang mga galing, sa kanilang kamay. Ha? Sabi dito, now therefore go to proclaim in the ears of the people, saying, whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from Mount Gilead. Kasi magtatagpo na po sila eh. No po? And there returned of the people 20 and 2,000. So nawala pa yung 22,000 and there remained 10,000. Hallelujah. Saying, mine own hand hath saved me. Nako, baka sabihin na naman ng mga tauhan mo, ang nagligtas sa kanila, yung mga kamay nila. So in short, mag-ilan na lang? 10,000. And the Lord said unto Gideon, the people are yet too many.
Bring them down unto the water, and I will try them for thee there. It shall be that of whom I say unto thee, this shall go with thee, the same shall go with thee. And of whomsoever I say unto thee, this shall not go with thee, the same shall not go. Ano ibig sabihin? May ipapagawa po kasi ang Panginoon. Papaobserbahan kay Gideon kung sino daw po ang iinom na parang aso at kung sino yung iinom nakakadluin yung tubig. Yun daw pong iinom na parang mga aso, pauwiin na. Oops. No po. Sorry. Yun daw pong iinom na parang aso, yung ilulublob ba yung, kasi nasa river eh, na parang aso. Sabi niyang Panginoon, pauwiin mo na. Everyone that boweth down upon his knee to drink. No? Sabi dito, everyone that lappeth of the water with his tongue, as a dog lappeth, him shalt thou set by himself. Likewise, everyone that hath bowed down upon his knee to drink, sabi, pauwi na. At alam niyo po ba kung ilan ang natira kay Gideon? Only, pagdating dito sa verse 6, no po, only 300 of the man drank from their hands. Gumamit daw ng kamay upang uminom. Kasi ang sinabi dito ng Panginoon, sige, yung natitira, papuntahin mo sa ilog, painumin mo. Lahat ng uminom na parang aso, pauwiin mo na. Lahat ng uminom ng kinakadlo ng kamay nila, stay. All the others got down on their knees and drank with their mouths in the stream. And the Lord told Gideon, with these 300 men, I will rescue you and give you victory over the Midianites. Send all the others home. Okay, ganito yung senaryo mga kapatid. Sa sobra pong katigasan ng ulo ng mga Israelita, idols, bumalik sila sa idols, di sila nakikinig, ayaw nilang makinig, bumalik sila sa mga pagsasacrifice ng mga bata. In short, naging pagan sila. Naging pagan ang practice nila. Kaya hinayaan ng Diyos na sila i-conquer. Pero this time, gustong panaluhin ng Panginoon ang ating pong mga Israelita, sila Gideon. Pero gusto niyang patunayan na ang nagpanalo ay hindi po ang lakas ng mga warriors, kundi yung pagtitiwala ni Gideon sa Diyos. Again, mga kapatid, faith. Pag dinaan mo siya sa analytical, ang hirap isipin paano mo tatalunin ang 120,000 ng 300. Okay? At sabi nila, ang mga Midianites daw, no? Kukwento ko na lang yung iba dito. Yun daw pong dami ng Midianites ay parang parang mga grasshopper na sumusugod yung mga kabayo nila sa dami. Takot na takot sila. Pero sabi dito, so Gideon collected the provisions of rams, horns, and other warriors and sent them home. Lahat ng mga provisions for the warriors, kinuha niya. Yung mga trumpet, no? Mga provisions. But he kept the 300 when in him. Amen. Now, mga kapatid, ano nangyari dito sa kahuli-hulihan? Di ba tinuruan siya ng Diyos? Pinakausap, kung ikay natatakot, sige, bumaba ka dyan, makikita mo, maririnig mo yung dalawang nagkukwentuhang gwardiya dyan. Na sila ay pinakitaan ko na, binigyan ko na sila ng vision na sila tatalunin ni Gideon. No? Kwento ko na lamang po, no? Now, in short, mga kapatid, habang natutulog ang mga Midianita o ang mga Midianites, doon sa baba, pababa po kasi ang niyan, arrangement niyan, nasa valley. Hinati ni Gideon yung 300, tigwa 100. At sabi ni Gideon, lahat ng gagawin ko, gagayahin niyo. So in short, may dala silang ilaw, may dala silang tabak, may dala silang mga horn, di ba? So in short, they were caught unaware, yung mga Midianita. Akala nila, ang dami ng kalaban nila. Pero yun ay paraan ng Panginoon, mga kapatid. Bakit? Nais ipakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa natural. Nakuha niyo po? Na kaya ko yan gawin, sabi ng Panginoon. Kaya kitang pananaluhin. Pinangako ko sa iyan, sabi ng Panginoon kay Gideon. And in short, with this, no po, with this. Sabi po sa Bible, pag binasa niyo po yung mga kasunod niyan na verses,
Nalito daw po ang mga Midyanita at nagtagaan sila. Sila mismo ang nagpatayan. Sa sobrang lito nila, no? Alam mo yung nagising ka na nagkakagulo lahat, na akala mo kalaban yung nandyan. Yung pala mga kakampi mo. Ganun ang nangyari sa kanila. Sila mismo ang nagtagaan, sila mismo ang nagpatayan. Okay, mga kapatid. Now, faith to conquer. Ano ang sikreto ng ating mga heroes of faith? Number one, they know to listen. Amen? They know to listen. And they know to obey consistently. Hallelujah. Now, marami ngayon, mga nagdi-discuss on leadership, marami sinasabi na pag ikaw daw ay sunod lang ng sunod, you're not a leader. Well, conclusion, mga kapatid. Sabi dito sa conclusion, obedience is not the mark of a slave. It is one of the prime qualities of leadership. Ganyan po tinitingnan ng ating Panginoon ang ating liderato, mga kapatid. Katulad ng ginawa niya kay Joshua. Tinuruan muna siyang maging alalay, sumunod. Nakita niya ang ways ni Moses bago siya ginawang leader. Ulitin ko po, sa buhay ni Noah, sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Gideon, may isang factor sa kanila. In the midst of their challenges, they hear and obey God. Pinili nilang sundin ang kanilang Diyos kaysa doon sa sinasabi ng mundo. At ito rin po ang pinamamanhi ko sa inyong mga puso. Umpisahan po nating pakinggan, palagi nating namnamin, palagi nating dinggin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Through what? Through reading the Bible, through praying, through fasting. Pray diligently, mga kapatid. Diligently means consistently. Huwag po tayo magpe-pray pag lang may sakit tayo. Huwag po tayo magpe-pray pag may hinihingi lang po tayo. Join us every morning. Monday to Friday, 4:30. So po, join us. Meron po tayong tinatawag na morning devotion. Pwede po kayong sumama sa amin. Mag-message lang po kayo dyan kung gusto nyo pong ma-accept or kung gusto nyo pong maisama sa prayer every morning. Na po, gusto nyo mag-participate, join us. Amen? So mga kapatid, I hope and I believe, no? I believe God spoke to us this afternoon. No? Even the birth of Christ. The birth of Christ, the birth of our Lord Jesus Christ has been possible through obedience by Joseph and Mary. His promise, no? My grace is sufficient. And he has said to me, no, sabi niya to kay Paul, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Hindi sinabi sa Biblia kung anong sakit ni Paul. No po? Amen? So mga kapatid, ulitin ko po, no po? Obedience is not the mark of a slave. It is one of the prime qualities of leadership. Again, tayo po magpasalamat sa Panginoon. Father God, maraming pong salamat sa iyong salita na amin pong pinagsaluhan sa mga buhay ng iyong mga tao, sa great heroes of faith, Lord, na aming pinagnilayan sa hapong ito. And we believe, Lord, na sa bawat isa po sa amin, may ginawa ka po sa aming mga puso. May binago at may inalain ka sa aming mga puso. Lord, strengthen us. Empower us, Lord. Patuloy kaming makasunod sa iyo, magamit, Panginoon. Ang grasya mo, Lord, ay amin pong ma-maximize sa aming mga buhay to advance the kingdom. Lord, amin ding dinadalangin pagpalain mo, Lord, ang mga nakapakinig. At kung meron man po sa atin na nakakapakinig sa oras na ito, na nais mong ma-assure ang iyong kaligtasan, you want to assure that you will be going to heaven, want to assure na meron kang totoong relasyon sa ating Panginoon, sundan mo lamang ang panalangin na ito. Sabi po sa Romans 3:23, mga kapatid, tayong lahat ay makasalanan. Pero may magandang balita. Sabi po sa 1 John 1:9 na kung i-confess daw po natin ang ating mga kasalanan,
ang ating Panginoon ay tapat, na tayo patatawarin at tayo lilinisin sa lahat ng ating karumihan. At sa ating pananampalataya, faith to conquer. Sabi po ng Ephesians, sabi po ng Efeso 2:8, sa biyaya ng Panginoon tayo nangaligtas, bunga ng ating pananampalataya. Kaya sa oras na ito, kapatid, mga minamahal, ibigay niyo po ang pananampalataya niyo sa ating Panginoong Jesucristo. Give your faith to Him. Accept Him as your God, as your Savior, as your Lord. Sige po tayo manalangin. Father God, naunawaan ko sa hapong ito na ako po'y makasalanan at hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Hindi ko kayang hanguin ang aking sarili sa putik. Lord, salamat sa iyong pangako na kami ay kaya mong linisin. Kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Sa lahat ng aming mga nasabit na gawa. Mga kasalanan ginawa, hayag man po ito o hindi. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Baguhin mo ang aking puso. Linisin mo ito, O Lord. Makasunod sa iyong mga salita. At sa tanghaling ito, Panginoon, aking dinideklara sa aking puso at sa aking isip, sa aking buhay na ikaw, Jesus, ay akin ang Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Panginoon, mula sa araw na ito, hinahayaan ko po na ang banal na Espiritu ay lumpob sa aking pagkatao. Turuan ako sa iyong mga gawi. Turuan ako sa iyong mga pamantay. O Panginoong Jesus, bigay mo po sa akin salamat sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat. Kung lang po mananalangin. Father God, narinig mo po ang panalangin ng iyong mga anak. Nakita mo po ang kanilang mga puso. Sabi mo sa iyong salita na isang kaluluwa ang makabalik sa iyo. Libo-libong anghel ang nagdiriwang sa kalangitan. Panginoon, araw-araw mo pong gawin na sa programang ito ay mayroon pong kaluluwa na manunumbalik at kikilala sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa na tumanggap sa iyo. In the mighty name of Jesus Christ, everybody say, Amen and Amen and Amen. Muli, ito po si Pastor Walter Faustino. Faith to conquer. Nag-iwan po sa inyo ng a blessed afternoon. Pinagpalang hapon po sa ating lahat in behalf of our Senior Pastor Dong at Pastor May. Nag-iwan po sa inyo ng katatagan, kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoong Yesus. Pagpalain po tayong lahat. Bukas po, kita-kita po tayo ulit. 2:00 ng hapon. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and Amen and Amen.